sa area ko, maraming gustong ano. Sa area namin, mga tropa, maraming gustong maglaro ng OLR. Paano yung ano? Paano yung, halimbawa, paano yung sistema kung paano kami makakapaglaro? Opo, ganun po. Pinakay pa lang. So, kailangan mag-breed kayo. Kailangan ng ibon mga 60 days old. Mga 2 months old. 2 months old. Ay, ibig sabihin, 2 to 3 months. Mas maganda yung ganun. Lubog na yun. Oo, kasi para pag huwag kayo magsasabit ng ibon na yung kakahiwalay nyo pa lang sa ano. So, pagka hiniwalay nyo, di ba 30 days, Okay. mga 35 to 40 days, kailangan nyo ng vaksinan. Vaccine, anong vaccine? Kahit anong vaccine, At kahit least meron. FB, Hipra, 4-in-1, Pwede. they're much better kung 4-in-1 para may laman naman. Or kaya kung mag-i-impra ka muna ng first dose, second booster mo, 4-in-1 na. Pero depende pa rin kasi may mga OLR kasi na required na mag-vaccine ka na. Tapos pagka nag-ended ka after a week, mag-vaccine na nila for booster. Kaya hanggat maaari, pagka separate mo sa magulang, vaksinan mo na. Vaccine na. So pagka naka-recover na yun, pagka nakita mo malakas na kumain, yung kaya na niya mag-survive, kasi survival of the fittest kasi pag hard. Ang hindi lang alam kasi ng mga nakaharami kasi na kapag deported nagsabit na sila is kala mo mga immortal yung ibon nila. Dahil syempre, pagka nasa OSR na yan, lahat pwede mangyari kasi wala namang VIP treatment. So pagka hindi kumain ng ibon mo, mangihina, mamamatay, mag-going light, mabistamaan ng one eye, kung lalo na yung mga hina, kaya mabistamaan yan ng one eye. So, minsan na may mga OLR kasi na hindi nagagamot. Pagka nakita nila medyo malala na yung ibon mo, sakal na nila for replacement na. Kaya pag ikaw, pagsasali ka, at least pagka nakapag-submit ka na ng ibon, mag-breed ka pa rin for replacement. Ibig sabihin kung in case na madidisgrasya yung ibon mo sa loob, pwede mong Yes, pwede mong palitan. Depende yun sa rules ng ng OLR ha. Kasi may mga rules kasi na kapag namatay ibon mo, talo ka na. Pero may mga rules naman na kapag ka within replacement period, pwede ka mag-replace ng ibon. Okay. Tapos paano sir? Kunyari dadalhin ko, kanino ko dadalhin yung ibon? Kunyari, Sa mga drop-off station o kaya for example, kay Alegre, doon ka sa mismong lock ka magsasubmit kasi wala silang drop-off station. Sa mga OLR naman, like ESM, yung Kalapatids, Okay. QPHA, RMC, ESM, dito sa akin ang drop-off. Tapos, di ba, isinabit ko na yung isinabit ko na sa inyo yung ibon. Siyempre may initial na payment. Perch fee yun, so depende pa rin. Si ESM is 2,000, si Kalapatids is 2,500, RMC, perch fee niya yata is 1,500. Tapos, ulitin ko RMC, 2K din yata kung di ako kami, 2,000, most 2,000 kasi. 2,000 ng perch fee, ang activation 2,000. Like ESM, QPHA, same lang din. So, tagto 2,000, full pa. Sa akin din, full pa OLR. So, 6 yung hawak ko na OLR dito na drop-off station. Okay. So, may schedule naman sila Kumbaga, every Saturday, Sunday. So, or sa QPHA kasi, depende sa luwas si Sir Bartrio. So, pagka may entrance dito, pipick upin na lang niya. Basta pag-aanap sa every 15 and 30th ang QPHA. Same lang din kay ESF kasi medyo malalayo sila. Okay. Si Kalapatids OLR, every Sunday ang pick up dito, Sunday or Monday. RMC, every other Sunday. So, yun, yung mga OLR. Pero kung magdadala kami ng ibon sa inyo, anytime, anong Hindi, oras? kailangan doon lang. Yun lang sabi ng okay. Kasi ang iniiwasan namin mag-stay yung mga ibon nyo ng matagal sa mga trapo. Tapos kailangan kasi madala na kagad sa OR. So pag sabihin nyo dito ng ibon, ang gusto ko kasi after nun ay madala na kagad sa loob. So ganun. Ito na ngayon, naidala na, nabayad na ng pay. Papunta na tayo sa race. Monitoring ka na. Pagka-race na, meron pa bang entry fee na kagaya ng May activation tayo na tinatawag. Sa lahat ng OLR meron tayong activation. Depende na lang yan kung ilang kilometers. May 50, may 80, may 100 kilometers ang qualifying nila. So, for example, sa Kalapatids OLR,
merong 80 kilometers yata to 100 yata yung kilometers. Mhm. Pag live pa yung ibon mo, mapakat off mo siya or kinabukasan mo babayaran mo din after. Okay, ganun pala. Ang activation nila is 2.5 minutes. Ganun pala yun. Pero di ba sir, kunyari, natapos na yung karera, no? Ito kasi mga tanong naman yung Queen na May mga rules tayo for pag natapos ang karera. May mga oiler kasi na may auction na tinatawag. So pagka natapos yung karera, lahat ng winners ipapa-auction. Pagka cut off, kung wala namang finisher, ipa-buyback mo siya for 1,000. Or okay. depende din sa OLR kasi may mga OLR na kapag umuwi ng ibon mo, wala ng buyback, so hindi na lang yung ibon sa'yo. Okay. May mga OLR kapag umuwi ibon mo, ipa-buyback mo siya. For example, katulad nga sa FTR Sophie, pag winners ka 1 to 5, 5,000 yung babayaran mo. Okay. Pag kay 6 to 10, parang 3,000, 11 to 20, 2,000, and then the rest 1,000. So makukuha mo? Oo, Ganun. Katulad yung mga yan, so for buyback na yung mga yan. So, dahil nga ako yung organizer nga ng FPR Supreme OLR, pagka pumunta ko ng Pinilla, inuwi ko dito para dito na lang Dito na i-claim. Oo, para mas malapit. Okay. So ganun pala. So iba pala, depende pala sa patakaran ng Yes. ng OLR. Kaya kung sasali kayo sa mga OLR, ito na binabasa niyo yung race rules. Kasi iba-iba yan. Oo, kasi yung iba, di ba, ino-auction. Kung gusto mo makuha yung ibon mo, lalabang ka pa ng auction. So minsan, Yung sa auction naman kasi, ano yun may mga rules din kasi for auction, parang 60-40. Halimbawa, 60% owner, 40% organizer, okay. or 70-30 yung hatian. depende pa rin yun. Ikaw kung halimbawa ikaw yung mananalo, halimbawa, ang babayaran mo lang, halimbawa sa isang OLR, kung 60-40, 40% na lang ang babayaran. Para makuha mo. Para makuha. Okay, thank you sir. Yun pala. Ayun. Ay, marami kasi nagtatanong. Oo nga Hindi ba natin masasagot kasi kami nga, hindi pa nakakarating dyan sa OLA. Pero pinaplano Opo. namin. So, mas maganda, mas malinaw sa iba. Ngayon, Yes. parang Kasi ganun na rin sa amin. actually ang OLR naman para sa mga busy person Tama, So, sa mga newbie na gustong i-try yung mga ibon nila para isali sa OLR. Kasi lahat yan pare-pareha sa isang sistema, Oo, tama. isang pagkain, Oo. isang vitamins, isang conditioning. So nagkakatalo lang talaga. More on, kailangan 80% nasa linyada ng ibon mo, 20% swerte. Oo. Oo. Totoo talaga. Kasi Oo, lahat kasi- ng naglalaban, magagaling yan kung tutusin oo. Magagaling Ibig sabihin, hindi pa pwede mo sabihin na magaling yung ibon mo, mananalo ka. Hindi ganun Kasi ang dami, lahat magagaling Kaya talaga, swerte rin talaga. Actually, minsan kasi, hindi mo kailangan kapag halimbawa katulad ninyo, much better kung sasali mo sa OLR para matest nyo rin Yun nga, kung hanggang saan aabutin yung ibon ninyo. Oo, yun nga. Yun nga yung ano namin. Ang magiging ano mo dyan, kasi kung mag-fit ba ang linyada ng ibon mo sa sistema ng OLR. Kaya kung ako sa inyo, magtipat kayo sa club, magtipat din kayo sa yun nga. OLR para at least matest nyo. Kagaya halimbawa, itong South medyo. Alam yung yung kung paano tayo sasali, mas maganda alam natin yung detalye. Para kung sasali tayo, hindi tayo tanong ng tanong, hindi tayo angal ng angal. O sakto naman, nag-ano kayo, sabi ko, sige ka, puntahan natin, sama ako, may tatanong ako. Tama lang yan. Basta mas, kung may mga ano naman, tanong lang kayo. Kasi para at least din kayo matulog. Yun nga, yung hirap din, siyempre, bago ka papasok sa isang galangan, tapos hindi mo alam gagawin mo, may hirap yun. Yes. Tapos bandang huli, magre-reklamo ka, bakit ganito, Yun Yes. pala, ikaw pala may diferensya. Hindi Minsan mo alam. kasi, reklamo ng reklamo pero di nagbabasa ng rules. Oo, yun nga. Yun din yung ano Ayun guys, andito po tayo kay Sir Aaron Claudius. Thank you po sir sa pagpapupunta sa amin. Welcome po kayo rin sa Pins Love. Ayun po. And kay Kuya AC, Adrian. Bale sir, first question po paborito niyo pong pangarera, babae o lalaki? Actually both, pero ang dumudulo ko mostly almost 80% head. Tapos nasa 20% lang ang back. Pero maganda naman yung performance kahit pa paano. Kasi yung mga tumatapos ko, yung mga winners ko, nagpo-produce. Talagang nagiging producer after the race.
Kunat po o Speedbird, mas gusto nyo kung may panlaro? Actually, mas gusto ko yung makunat. Makunat na consistent. Kahit hindi siya mabilis. Basta kasi ang labanan natin sa Pilipinas, super set. So, kailangan talaga may linyada ka na consistent na makunat. Na kahit smashan, uuwi at uuwi ano man mangyari. Okay po. Tapon tubig po o may nakastay na tubig? Sa akin, may nakistay na tubig. Kasi as much as possible, mas gusto ko yung ibon. Kung ano yung kailangan nila, ayun yung intake nila. Ano lang po sir, wild guess lang po sa utak ko lang. Sige. Parang gusto ko itanong. Kung meron po kayong parang 3 seed na pinaka-importante para manalo, ano yung hindi dapat mawala? 3 buto po. Seed sa patoka, Apo. sunflower. Kasi ang sunflower ay fats. Kumbaga sa long distance races, nako-convert naman siya into carb. Parang for stamina rin siya. So, most likely, kailangan, pagdating ng dulo kasi kailangan more on fats yung kailangan talaga nila para may susunugin sila sa long distance races. Okay po, thank you po.